Once again, may hapon sa Matagusa, and salamat kayo sa inyo ang mga madasigon nga awit, amen? O karon, let us go to our second part sa itong panibahon, our Sunday school. Alang sa itong mga kapatanihunan, pwede na tayo muna sa ubos. For the adults, magpadayon ta sa itong mensahe, amen? Once again, ako kayong pasalamat nato no, for the entire year, and for this week. Abinin ninyo, dako kaya mong kalipay sa among pamilya. One of the family members passed the bar exam, amen? And salamat kayo sa inyong mga prayers, kung mag-appeal, kung ampo. Baliko na to, dako kayo siyang panalangin, tugod kay ang kaning tanan ng mga panalangin o pagdungog, ubalik ni tanan sa Ginoo, amen? Now, before we start our lesson, we're going to go back no, sa ato ang theme songs for Sunday School. But before that, we're going to read 2 Timothy chapter 3, verse 16. Nasa screen, ito ang basahon. Dungan ng tabasa, ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen? Ang atong mensahe karon pagatun-an nato ang pagka-nature sa ato ang Ginoo. Amen. Mao na ato ang focus sa atong mensahe for the Sunday school. Now, we are also told to obey God and leave all the consequences to Him, to fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen. And then, don't forget, Jesus saves. Now, we're going to sing the Old Testament. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels. First and Second Kings, and the Chronicles. Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms. Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Okay, isi pagtahod sa pulong sa Ginoo kung hangyo na matagasa manidugta. And we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. We're going to read only one verse, verse 17. 1 Timothy chapter 1, we're going to read from we're going only to read verse 17, amen? 1 Timothy chapter 1, verse 17, okay? Say amen kung na. Kindly share your Bible, no? Kung yung tapay, walay Biblia. Okay, verse 17, let us read this all together. Ready, read. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honored and glory forever and ever. Amen. Okay, again, atong basahon. 1 Timothy chapter 1, verse 17. Ready, read. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Pagapanalanginan sa Ginoo ang iyang pulong nga atong gibasa karon, ato ang idukot ang mga ulo, magamputa. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat kay Amahan sa paghatag ka na mong kahigayon
nga makasimba kami kanimo amahan nining primero nga adlaw sa semana. Salamat kay amahan bisan pa sa imong pag-uban ka namo, paghatag ka na mo proteksyon sa panahon sa kagabion. Bisan pa amahan sa kadaugan nga imong gihatag sa amoang igagaw, sa iyang kadaugan sa iyang bar exam. Salamat kay amahan, amuhang iuli ang tanan dungog gihimaya kanimo amahan. Heavenly Father, mangayo padsad kami og kapasayloan sa masala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una sa pulong sa buhat, pasayloa kami Lord kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karong takna amahan, pagasimbahon ka namo pinaagi sa pagtuon sa imong pulong, an among pangayuon diha kanimo amahan. We are praying, Lord, for the power of the Holy Spirit karong kahaponon nga maga-empower sa matag usa, magahatag og kaalam sa mga magtutudlo sa mga adults, and magtutudlo sa mga kabatan-unan. Amuha pod usab ginapangamuyo kanimo amahan, hatagi kami og conviction sa mga kasing-kasing. We are praying also, Heavenly Father, bisan pa kining kuryente amahan, we are currently experiencing low voltage, O God. But we are praying, Heavenly Father, to sustain us, nga makapadayon kami sa mga panimbahon, nga wala gidunta kaayo interruption, O God. We are praying, Heavenly Father, for your guiding grace. I-bless ang matag usa amahan, kung naamay gusto nimo i-convict karong kasing-kasing amahan. We are praying, Heavenly Father, nga hatagi conviction ang matag usa. Bisan pa amahan, we are praying, i-bless pud usab amahan ang amoang tithes and offerings, tagbuha ang Panginoon sa church, as well as ang mensahe sa awit sa choir panalangini po usab. We are also praying, Heavenly Father, alang sa amoang divine service, panalangini po usab, Lord, among pastor nga maga-expound sa imong pulong. We are praying, O God, nga hatagi siya kaalam o isusulti sa imbaba, and himua siyang panalangin alang sa matag usa karong kahaponon. We are also praying, Heavenly Father, alang sa mga kauban amahan o mga mahal sa kinabuhi nga naa sa balatian, amuha pod usab ginapray amahan nga ikaw magahatag kanilang kaayuhan silang balatian. Bisan pa Lord, we are praying Lord for a special prayer labi na kay MM Silaw, O God, ang anak sa akong pagumangko sa akong sister-in-law. We are praying, Heavenly Father, nga ikaw mag-aayo kaniya for dengue, O God, nga makabaton siya kaayuhan, O God. We are also praying, Heavenly Father, alang sa matag usa, bisan pa amahan, dala safely, Lord, ang mga Kristohanon nga nagtinguha nga mosimba karon, dala sila safely diri sa church. And Lord, we are praying, Lord, to bless also our fellowship this afternoon, alang sa matag usa amahan, among ginapangamuyo kanimo nga magkahiusa miya sa church, nga ikaw, Lord, nga nagahatag og direksyon among ginapangamuyo amahan, nga amuha kining ma-follow. And Lord, give us a strong tie, Lord, among sa mga Kristohanon. Kining tanan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan gining Hesus Dios sa walay kangturan. Amen. Kay let's all be seated. Once again, may hapon sa matag usa, and magpadayon ta sa ato ang lesson that is titled The King Eternal. Amen. Baliko na to ang mao nga passage. It was written by Paul addressed to Timothy. Now, sa mao nga passage, sa mao nga gisulat ni Paul, iyahag yung natumbok or nainsakto niya pag-describe ang Diyos Amahan. Amen? It is a very bombastic, very general nga statement nga nahatag niya kabahin sa atoang Ginoo. Amen? Gingon pa diri in verse 17, akong balikon pagbasa. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. No? Baliko na to. Usa ka mga pulong nga naghatag og dako kayong pasidungog sa ato ang Ginoo. Kita mga kaigsunan, giunsa ka nato paghatag og pasidungog ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen. That is the question, no? Mga pangutana nga angay natong hatagan og bili. Now last Sunday we have discussed our 4-point nga giingon diri, our King is the individual, indisputable, incomparable, irrefutable, and ingenious God.
diri ni gikuha sa statement sa passage, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. No? Now, when we talk about ingenious, but pasabot ana, walay makalupig sa iyahang kaalam. Sa paghimo niya sa kalibutan, abi ninyo matingala mo, pero gihimo ni niya alang sa mga tao. Amen? Now, gingon pa diri, indisputable, incomparable, irrefutable. Wala na'y makapildi sa ato ang Ginoo. Tanan niyang pagabuhaton insakto. Amen? Wala di nimo ma-question ang iyahang kaalam. Mao na ang buot pasabot ani nga mga phrases. Amen? Now, last Sunday we have discussed several things nga mismo ang mga hinimo sa Ginoo matingala ka, ma-amaze ka kung giunsa pag-imbento sa Ginoo bisag ang ato ang kaugalingon nga lawas. Amen? Now, bisan pa no nga unsa ta ka irresponsable sa tong lawas. Pero ang Ginoo naghatag gihapon na siya og safeguards diha sa tong lawas nga makapadayon ta sa ato ang kinabuhi. Amen? Now, baliko na to, ingon ana kamaalamon ang Ginoo sa paghimo niya sa tawo. Now, bisan lang kini nga mga butanga, mamangha na ka kung unsa kamaalamon ang Ginoo. Amen? And I hope and pray atua unta ning nasabtan kung unsa kabililhon ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen? Now, moving forward sa itong lesson, with all that God is and who is and what He has done, Paul triumphantly lifts up his voice and says that the Lord should receive honor and glory not for a brief 15-minute moment, but forever and ever through all eternity. Amen? But pasabot niya na, dili lang unta matapos dayon ang ato ang pagpasalamat ug pagdaig sa Ginoo, kundili hantod sa hantod unta sa atong kinabuhi at tuag gihapong madayig ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Now, gusto na ko ipasabot sa matagos sa going to the church, no, sa pagsimba nimo, imuha nang ginaglorify ang Ginoo sa imo ang kinabuhi. Amen? Mao na ang courage kinato ang matagos sa ato aging paningkamutan nga makatungha kita sa adlaw nga Domingo. Amen? And by the way, for this week, nasayod ta nga ato ang syudad mag-celebrate na pod sa iyahang festival. And we all know nga ang Ginoo wala gyud malipay niini nga festival sa mga katawhan. Kay wala ni naghatag kaniya og tinud-anay nga kadungganan. Amen? Naa ba day festival nga mag-promote og kaugalingon nga sugal? Amen? Mga tulo na kadlaw ang San Jose, di na nimo magian, going to Rotonda. Diha nimo makit-an ang kusog kay mga sakyanan nga managan. Diha nimo makit-an ang mga motor nga mura ng kalabira pero perting kusuga managan. And abi ninyo no, naay sugal ni anang mga butanga. Moadto kag pantalan, tulusad na kadlaw, SEA Games. Malingaw ta magtan-aw kay mga speedboat, pertikyong kusuga managan. No? I have experienced it and makita nimo nga nindot kaayo, magkagmay kay mga bangka. But then, at the end of it, makita nimo ang mga tao nag-enjoy tungod sa sugal. No? I don't think nga ang tinud-anay nga Ginoo malipay niana. Amen? And that's the reason why we ought to pray for our city. Amen? Kay nakita na to throughout the history kung grabe na ang wickedness sa usa ka lugar. Ang Ginoo magpadala gyud og disaster. And that's one thing nga dili na to gusto mahitabo sa tuang syudad. If you truly love your city, pray for it. Amen? Mao na atong pagabuhaton, pagapanghingusga nato nga kung mahimo lang hangyoon na to ang Ginoo to be merciful. Amen? Now,
Balik ko na to, gihatagan gyud pasidungog ni Apostle Paul ang ato ang Ginoo pinaagi siyang statement. Amen? Now, that should be the goal of our goodness, the destination of our dedication, the end of our efforts, the aim of our aspiration, the objective of our obedience, and the purpose of our passions. Dapat masintro lamang kini ngadto sa Ginoo. Amen? Makahatag niyag pasidungog ba? Like for example, bisan sa imuhang pag-eskwela, sa imuhang pagpaningkamot, unta ang imuha untang very objective niya na is dili lang for self-glory. But kung dili, apil pod ang Ginoo sa imuhang gitamasa nga kadungganan. Amen? Mao bitaw na nga last week, medyo tense kaayo kay mugawasay na ang bar exam. And siguro, wala na lang kayo kung nanumbaling tungod kay ako gikulbaan sad ko. Although ga-monitor me, but then after mga pila ka minutes, nanawag in taon ang amahan sa nakapasar nga naghilak. No? So it was a tears of joy, and abi ninyo, usagid sa mga pulong nga ningguha sa iyang baba. Salamat kayo sa inyong mga pag-ampo. Amen? Buot pasabot niya na nasayod ang tagtungod nga ang nagpapasar sa iyang anak, walay lain kung dili ang Ginoo. Amen? Bisan pa kita, kung sa atoa lang pagkamaing tao, abi ninyo, dili na, pwede na nga hatagan tag failure. But then, ang Ginoo gyud is a God nga nagatubag sa mga pag-ampo. Amen? Mao na, gahapon, we have our second celebration sa San Pablo, kay tungod kay nalipay pod ang mga relatives dito. And you know what? Pasalamat kayo may sa Ginoo tungod sa kadaugan. Amen? Napay gingon nga, kaila ka ato ni Kuan, basta moingon gani nga abogado or doktor, moingon gid ta, parinti na mo to. Pero moingon gani kaila ka ato ni Kuan, katong kawatan o karabaw sa amoa, bisan gyud og imuha gyud igagaw igtagsa, di gyud kaganahan mo dawat nga imo tong parinti. Amen? Kay kawatan o karabaw. Now, balik ko na to, all these things, ang tanan na to nga mga aspiration sa kinabuhi, ang tanan na to nga tumong sa kinabuhi, unta ato ang mapasidunggan ang Ginoo. Like for example, nangita ta og trabaho. When you ask God nga tabangan ka nga makabaton og trabaho, atua unta nga iampo sa Ginoo nga magamit ang imong trabaho alang sa dungog ug kahimayaan sa Ginoo. Amen? Now, sa una, when I applied for a job, I pray to God, Lord, unsaon ba nga mahimo sad ning panalangin alang sa uban? Amen? Now, kinitanan ang ato ang pagpaningkamot, muuli gid gihapon ni ang dungog ug himaya ngadto sa Ginoo. Amen? Now, mga kaigsuunan, mangutana ko ninyo, every time nga maka-experience mo kadaugan, inyo habang ginapasalamatan ang Ginoo? Amen? I hope ingon ana unta ang atong attitude. Baliko na to. Kinahanglan nga masentro ang ato ang focus ngadto sa Ginoo. Now, we are to bring glory and honor to Jesus for what He has done in us and through us. Amen? Gingon pa diri, that should be the purpose of every Christian. Amen? Nga ato ang idhatag ang dungog ug himaya sa Ginoo. Now, abi ninyo, there are many things sa kinabuhi sa usa ka tawo na mga butang nga kadaugan nga imong makabtan. Pero imong giangkon ang dungog ug himaya, abi ninyo no, suko gyud kayo ang Ginoo. Now when King Nebuchadnezzar experienced great glory sa paghimo niya og hanging garden, amen? Abi ninyo no, dili biya lalim ning maghimo ka garden.
Gingon pa nila sa science, ilahang gitrace ang history sa line ni Nebuchadnezzar. And abi ninyo, naa sila'y nakit-an nga lugar nga giingon nila nga posible mauni ang gingharian ni Nebuchadnezzar. Naa sila'y gitrace up tungod kay nakita nila that there is a dried up land and naay mga provisions dito para mupatubo og tanom. Abi ninyo, nakaingon sila ang naka-discover. Pastilan. Kani nga lugar, layo kayo og source sa tubig. Pero kung giunsa ni King Nebuchadnezzar, nga gihimuan gyud niya og waterway padulong sa iyahang kingdom, abi ninyo niingon sila, maka-amaze gyud kung giunsa niya paghuna-una. Amen? Tiaw mo na, in a dry land, He created something, a paradise alang sa mga tao. Amen? Pero abi ninyo mga kaigsuunan, ang mao nga anindot nga talan-awon, nakapaburot o nakapataas sa dughan ni King Nebuchadnezzar. Taliwala sa mga pasidungog nga iyang nadawat, anabi ninyo, na lift up ang iyang kasing-kasing and gidinay niya ang dungog ug himaya nga alang lang unta sa Ginoo. Amen? Niingon siya as he toured His kingdom. Nakita niya ang iyang greatness. Nakita niya yung hinimo nga iyang giangkon nga tungod sa iyang kaalam, kahibalo, ug sa iyang pagka-majesty. Amen? But you know what? Ang Ginoo wala malipay sa iyahang gibuhat. Bisan siguro naara to sa iyang huna-huna, wala to niya gibungat sa iyang baba. Pero ang Ginoo nakita niya ang intensyon sa kasing-kasing ni Nebuchadnezzar. Abi ninyo, ang Ginoo wala malipay. Amen? Christians, let us remember nga ang Ginoo mo panalangin gyud sa iyang mga anak. Pero kung ang maong nga panalangin makapalift up pud sa imong kasing-kasing nga murag di na pud kamo ilag Ginoo, much more dili nimo iuli ang dungog himaya sa Ginoo, ay talyo ang Ginoo masuko sad. Amen? Mao na giingon nila, bisag sa kadaugan mag-amping ka. Amen? Even in victory, mag-amping ka. Kay basin unyag ma-lift up ang imong kasing-kasing. Amen? Now, Paul said in 1 Corinthians chapter 10 verse 31, nasa screen na tadang basahon, nasa screen, ready, read. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Amen? Buot pasabot ni ani, sa tanan natong gihimo, iuli nato ang dungog ug himaya sa Ginoo. Dili mo malikayan, no? Nga naay mudayeg sa imuha. Di mo malikayan nga naay mo honor sa imuha. But Christians, ayaw gid kalimti nga iuli ni ang tanan dungog ug himaya sa Ginoo. Amen? Revelation chapter 15 verse 3, nasa screen natong basahon. Ready, read. And they sing the song of Moses, the servant of God, the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Amen? Bisan pa ang Revelation, mabasahan nimo diha nga naghatag sila og pasidungog sa Ginoo. Amen? Every day sa tuang kinabuhi, pwede gyud nato na buhaton. Amen? Every morning, pwede nimo pasalamatan ang Ginoo sa imuhang katamis nga katulugon. No? Kani bitong magbantay kag bata, no? Mawala na gyud ang katamis sa katulugon. Diha na nimo ma-experience ang mga eye bags tungod kay ang ato ang tingtulog tigmata nila.
Ang ila, ang panahon na po nga ting mata na to, ting tulog po nila. No? So mauna siya, no? But baliko na to, once you experience that one, diha na nimo mahatagan og importance ang lami nga katulugon. Amen? Now, kung ikaw, lami pa imong katulugon karon, pasalamati ang Ginoo. Amen? Revelation chapter 7, verse 10, no? Let us read this. Ready, read. And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. Amen? Revelation chapter 12, chapter 5, verses 12 to 14, as a screen. Ready, read. Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. Verse 13. And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever. Verse 14. And the four beasts said, Amen. And the 24 elders fell down and worship him that liveth forever and ever. Amen. Now, Psalms 145 verse 1. Ready, read. I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Philippians chapter 2 verses 9 to 11 as a screen. Ready, read. Wherefore God also hath highly exalted him, and giveth in him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. No? Romans chapter 14 verse 11 as a screen. Ready, read. For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Di siguro, no? Revelation chapter 19 verse 6. Ready, read. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. Amen? Katong mga pipila ka mga bersikulo, nga itong nabasa, naghisgot to sa pagkahalandon sa tuang Ginoo. Amen? Naghisgot to sa mga pipila ka mga dila, pipila ka mga baba, nga naghatag og pasidungog sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Amen, Christians. Paliko na to, maunay usa na to karol sa ato ang pagkakristohanon. Nga hatagan nato og pagdayeg ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Whatever we do, ato ang hatagan og pasidungog ang Ginoo. Amen. Now, when Walter Chalmers Smith pondered 1 Timothy chapter 1 verse 17. Naani siya'y gihimo pud nga awit, no? He too, like Paul, broke out in an anthem of praise that roars and vibrates my soul like the fighter jets, no? Gihatagan niya gyud og dako po kayong pasidungog ang Ginoo. Now, ang mao nga awit, immortal, invisible, God only wise, no? Immortal, invisible, God only wise, in light, inaccessible, hid from our eyes, most blessed, most glorious, the Ancient of Days, Almighty, victorious, Thy great name we praise. No, sa susamang mensahe, si Mr. Smith, gihatagan gid niya og dako kayong pasidungog ang Ginoo. Amen?
Christians, bisag kita, when we sing hymns to God, we also bring glory to God. Amen? Mo na, kung hatagan tagtsansa nga makaawit, ato ang awitan ang ato ang Ginoo nga murag naa siya diya sa atong atubangan, ato ang ikantahan. Amen? Kita bitaw no nga every time that we celebrate our birthday, nga kantahan ta diri, malipay biya kita. Amen? It brings honor nga naay nakahinumdum sa imong adlaw nga natawhan, naay naghatag kanimo og pasidungog. No, usa ka na ka-testament nga ang tanan members diri sa church is important. Amen? Maoy na nga beside sa inyong adlaw nga natawhan, moawit kita. Amen? Mga Kristohanon, kana lang daan gani nga awitan ka, ma-uplift gani imong kasing-kasing. How much more when you sing to God, when you pray to God, when you listen to His words. Amen? Abi ninyo, dako na kay na nga pagpahatag o pasidungog sa Ginoo. Amen? I hope baliko na to, mahatagan na tong importansya ang pagpasalamat o paghatag o pasidungog sa Ginoo. Amen? O na no, nga every time when you pray, usag yun sa concept sa prayer is an acts, no? Ang A diha is adoration. Kanang adoration, when you start your prayer, imuhang dayigon og taman ang Ginoo. Imuhang pasalamatan kung unsay nahimo niya sa imuhang kinabuhi. You can always recall, no, kung unsay nahimo sa Ginoo nimo anang adlaw. Salamatan nimo, salamat baka ka sa proteksyon. By the way, ang tawo no nga mapasalamaton, malipay ka. How much more ang Ginoo? Amen? Now, moving forward to lesson, Paul painted a beautiful portrait of the King Eternal. But only half has been told. The gallery is bigger than the room that is labeled Paul's Portrait of the King. Now walk down the hallway of God's gallery and you will find more portraits on the wall about our eternal King. Now, sa England, naa sila'y usa ka mga kingdom dito. Usa ka kingdom ni King Tudor. Ang abi ninyo, di adto naka-display ang tanan niyang mga memorabilia. Gikan sa iyang mga paintings, naa siguro'y painting dito, tumpatanon siya nga gamay pa siyang tiyan. Hantod sa iyang pagkatiguang nga dako-dako nagtiyan ang hari, naabot siya painting dito. Ang mga gipangsuot niya nga mga armor every time nga moadto siya og battle kung naaman, abi ninyo, it is displayed properly tanan dito. Now, when you tour around the kingdom, makita nimo bisag wala ka atong panahon sa iyang katuigan, pero naa na kay gamay nga idea kung unsa siya nga klase nga hari during his reign. Amen? Now, ingon ani sa ning portrait nga gihimo diri ni Apostle Paul, nga makita na nimo kung unsa nga klase ang Ginoo, but then dili kini tanan iyahang na picture sa usalang kahugna. Amen? Mao ni nga atong tun-an karon, more portraits of the King Eternal. Amen? Now, kung magtan-aw ka og mga karaan nga mga portrait, karaan nga mga picture, ma-amaze ka. Like for example, members sa inyong family, makaingon ka, hala, si Kuan man di ay liwat kaayo ni Lula. Hala, siya man di ay mo ingon ani, no? Perting pagkaliwata. Or mauman ay dagway, kanang imong hulagway, maunay dagway ni Lula sa dihang dalhaga pa. No? So, ingon na when you see other portrait. But then, karon, makita na to kung unsa ang atoang Ginoo. Now, our first portrait nga pagkahisgutan is the arrival of our King. He came here on earth 2,000 years ago, robed in flesh,
by being born to a virgin to pay the price for our sins. Mo na nga, pagka balo na mo ba kung ang expected date sa pagpanganak ni Orange? Abi ninyo, nagdali-dali na dayon kong panglabas sa mga sanina nga nabiyaan sa magulang. Ningon si Orange, mupalit siguro tagbag-o pong sanina, oy kay luoy po kay ning bata. Sinin kasabot. Palit po siguro tag sanina nga bag-o, oy kay luoy po kay ning bagong bata, oy. Tingnan ako si Orange na, abi ni mo no, ang Ginoo, swaddled clothes ra ang iyang gigamit. No, di ganito saktong sanina. Ay, napagasto-gasto. Pero kumidya ra to, no, basta mama mo, palit yun og sanina. Di gini mo na mapugnan. Now, ingon ana, baliko na to, 2,000 years ago, gipakatawo ang atong Ginoo diri sa kalibutan. Amen? Now, alang to bayad sa ato ang mga sala. With the price paid in full, He ascended back to God, the Father in heaven. Balik siya sa itong Ginoo, but you know what? Ang pinaka-the best part is that He is coming back. Amen? Now, the Old Testament prophets foretold of the first and the second coming of our King in this world. John chapter 12 verse 15, nasa screen, atong basahon, ready, read. Fear not, daughter of Zion, behold, thy king cometh, seated on an ass colt. No? Jeremiah chapter 23 verse 5, nasa screen, ready, read. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Revelation chapter 1 verse 7, nasa screen, ready, read. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him, even so, amen. Now, kining mga butanga, kaning mga bersikulo naghisgot kini sa pagkahimugso sa tuwang Ginoo. Amen? And then, ang saiyahan na pong pagbalik. No? Naipangutay na, ready na ba ka sa rapture? Amen? Rapture ready. No? Now, if that is the case, kung rapture ready na ka, how about your family members? Are they rapture ready? How about your relatives? Ang mga mahal nimo sa kinabuhi. Those are the things we ought to consider. Amen? 1 John chapter 3 verses 2 to 3 nasa screen, atong basahon, ready, read. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. No? Now, kani nga mga butanga, naggisgot ni sa pagbalik sa tuang Ginoo. Every time nga nay mo balik gani, kinahanglan preparado ta. Amen? Ako aning ginabalik-balik diri ang story. Sa una, that every time nga mo mga ginikanan, mo adto og lagyo, kami nga mga anak, specifically, gihatagan din migtahas nga magbinuutan, manglimpyo sa balay, dili magugahugaw, mutuman sa amoang mga magulang, mao ginaybilin sa mga ginikanan. Abi ninyo, kung pila na sila kaadlaw sa lagyo, ug duol na gani ilang tingpauli, maningkamot yun din taon may maglimpyo. Nga naman, kay basin unya, maaptan ang balay nga perting hugawa. Now, dili na mo sit well sa mga ginikanan. Amen? Maupod siguro na sa inyo that every time na amoy bisita, magprepara mo, maglimpyo mo sa inyong balay, you set everything straight,
ingon ana kita ang atoang pagkatawo. Amen? Kita pod mga kaigsuonan, mubalik ang Ginoo, balikan ta niya. Now the question is, kung unsa pod ang imong status sa pagbalik sa Ginoo? It is a wondrous thing, unta, sa usa ka Kristohanon nga inigbalik sa Ginoo, makaplagan ta niya nga nangalagad gihapon sa iya. Amen? Nangalagad ta sa Ginoo. Ready unta ta, inigmit na to sa tuang hari. Nang limpyo ta, buot pasabot anang limpyo, putli unta ang ato ang kinabuhi. Amen? There are instances nga ang tawo maulaw day siya nga moatubang sa Ginoo. Like for example, in the case of Adan and Eva, abi ninyo in the cool of the day, when God visited Garden of Eden, kitawag niya specifically ang iyang mga hinimo. And abi ninyo, when He called up those two, na ulaw in tawon or nagtago ang duha. No? Sa diha nga gipangutan na sa Ginoo, naulaw sila moatubang sa Ginoo tungod kay naa sila'y nahimo nga sala. Amen? And abi ninyo, usa to kabutang nga gikagulan gyud og taman sa Ginoo. Mga Kristohanon, ang sala mao ni makahatag kanato, makabutang nato sa usa ka sitwasyon nga maulaw ta moatubang sa Ginoo. Amen. Mao na nga giingnan ta diri no nga and every man that hath this hope in Him. Gingon si sumpay, purifieth himself even as he is pure. Amen? Mangandam giday ta alang sa pagbalik sa Ginoo. Ang numero uno natong andamon is ang atoang kinabuhi. Amen? Now, gingon pa diri, God honors people who honor Him in the little things and is on guard against little compromises with wrong. Amen? Kaninga statement, nag-stem up ni, tay kita nga mga tawo, naabatay usahay ginatawag nga strong tolerance. No? Strong tolerance. Mga ginagmay nga mga sala, usahay, ato arang ialaw. No? Nay mga butang atong ialaw, but then, little by little, I tell you, mudako na, and it becomes a very great problem nga dili na nimo masulbad. Amen? Now, gingon diri, recall the words of Paul in Galatians chapter 5 verse 9. Gingon diri sa screen, a little leaven leaveneth the whole lump. No? Ginagmay lang ang mga butang, pero baliko na to maka-affect ni sa dagko pa kaayo nga mga butang. Amen? Christians, let us not allow small sins to creep sa ato ang kinabuhi. Amen? Like for example, small lies. Anything nga nagsugod gani sa baka, mas dako ka og solusyonan nga problema. Amen? Mao na, be very, very careful even with small sins nga pagabuhaton sa usa ka tawo. Amen? Karon nga last month, grabe kay nga season. No, nga nay magdalag chocolates, nay manghatag og pagkaon. And even though kani nga mga small gestures, malipay ta. Pero abi ninyo naanag yung mga butang nga dili na gid nato angay palabihan sa tong lawas. Like for example, kani pagkaon og tamis. Labi na gyud og diabetic ka. Parihan ako nga taod-taod diabetic pero taod-taod nagasamual og chocolate. Those are the things nga ginagmay lang pero abi ninyo
at the end of the month, dako kay impact sa imuha. Daghan kay posible nga mga daot sa imong lawas. Now, be careful of small matters kung dili nimo ma-address. It might become a big problem. Amen? Balik ko na to, labi na gyud og maghisgota og sala. Amen? Na siguro yung mga butang, like for example, ako, na magbinugoy nga bata, at times dili pa man nato badlungon. Pero I tell you, naagi moabot ang time nga kinahanglan gyud badlungon ang bata. Amen? Kinahanglan gyud badlungon kay alang puna sa para sa iyaha. Amen? Mabless kayo ta, makita ta kanang mga discipline kay nga mga bata. Amen? Now, Christians, balik ko na to, let us be very, very careful with small things. Amen? Now, second niya, no? At first, balik ko na to, ang portrait nga gi-picture out sa Ginoo is that He's coming back. Second, the acquisition, achievement, and annihilation of His adversaries. Now, moabot gid ang panahon nga iyahag yung i-liquidate ang iyahang mga kontra. Amen? Even to those people nga dili gid motuo kaniya isip ilang bugtong og personal nga manluluwas. Balik ko na to, God is going to defeat every enemy nga naa sa iyaha. Now, the enemies of the Lord will be defeated by Him when He returns. Revelation chapter 17 verses 14 to 15. Nasa screen itong basahon. Ready, read. He shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For He is Lord of lords and King of kings. And they that are with Him are called and chosen and faithful. Verse 15. And out of His mouth goeth a sharp sword, that with it He should smite the nations, and He shall rule with them with a rod of iron. And He treaded the winepress of the fierceness and wrath of the Almighty God. No, maabot ang panahon nga ang Ginoo nga maluluyon, mahimong iyahag yung pilihon ang iyahang mga kontra. No? Ang mga karaan nga mga hari, they are known tungod sa iyahang pagkamaayo makipagbatok. Amen? Like for example, King David, kung imuang sabton ang history sa mga hari sa Israel, usa si King David sa mga pinakabantugan. Daghan kay siyag mga gipangpilding nga mga gingharian. And I tell you, during the reign of his son, King Solomon, almost kung unsay gipromise sa Ginoo nga yuta alang sa mga Hudiyo, ilahag yung naangkunan. Amen? The subtitle na to, that during the reign of his son, King Solomon, wala na kayo'y gubat na itabo tungod kay gihumanto sa iyahang amahan. Amen? Christians, ingon ana nato gina-picture out ang usa ka hari nga madagaugon permanente sa iyahang tanan niyang gubat. But you know what? Ang atuang Ginoo, with just sa pulong sa iyang baba, kining iyang mga kontra mapildi ni. Amen? Kita tanan kuyog man ta niya inigsulong niya diri sa kalibutan. But then, nabalaka siguro ka kung saon man ako pagtigba sa akong kontra. Nabalaka siguro ka kay igong kaalam sa pakigubat kay kuyog ka. But then, nasabta nato nga kining tanan pildihon lamang niya pinaagi sa iyang pulong. Amen? Christians, ingon ana kagamhanan ang pulong sa Ginoo that even ang pagkahimugso sa kalibutan pinaagi ra sa iyang pulong. Even ang pagkahimo sa tawo pinaagi ra sa iyang pulong. Ang paghimo niya sa kalibutan pinaagi sa iyang pulong. Amen? And there's no doubt that even in words, pildiho niya yung kontra. Amen? Now, even gani sa usa ka tawo nga nagdaot iyang anak. Wala na'y makatambal siyang anak and nabalaka siya nga mamatay ang iyang anak.
that iyahag yung giduol ang Ginoo and giingon niya sa Ginoo nga, Lord, bisitaha akong anak. But then, ang Ginoo dili man makaadto, iyaha na lang yung hangyo. Lord, isulti lang nga maayo ako ang anak. That is already enough nga makabaton og kaayuhan ang nagdaot sa among pamilya. Abi ninyo no, anak nga mga pulong, that Jesus Christ was really amazed. Amen? He was really amazed sa faith sa usa ka tawo nga gihangyo gid siya nga bisag istorya lang nimo ang katong nagdaot maayo to. Amen? That every time I pray to God, Lord, istorya lang diha sa langit nga maayo ni I know that this person will be okay. Amen? And we have to exercise our faith. Balik ko na to, ingon ana ang Ginoo, bisan lang sa iyang pulong, grabe siya kagamhanan. Balik ko na to, inigbalik niya, pildihon niya yung kontra, pinaagi sa iyang mga pulong. 1 Corinthians chapter 15 verses 25 to 26 na sa screen. Ready, read. For he must reign till he had put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. Amen? Now, ingon ana kanindot, no? Ang atong Ginoo, bisag ang kamatayon, iyahang pildihon. Isaiah chapter 42 verse 13 na sa screen. Ready, read. The Lord shall go forth as a mighty man. He shall stir up jealousy like a man of war. He shall cry, yea, roar. He shall prevail against his enemies. Now, balik ko na to. Ingon ana ang ato ang Ginoo pagkamaayo nga mupildi sa iyang kontra. Amen? At times, maka-question jud ka whether pinaagi lang ba sa pulong, pwede na ba pildihon? Amen? Kani inyong manguyab ka, pwede na nimo pildihon pinaagi sa imong mga pulong. Pero ang pakipagbatok sa kontra, lisod kay na pildihon sa pulong. Amen? But you know what? Even history itself, when the men of Israel were instructed by God to defeat the walls of Jericho, abi ninyo, gigamit sa Ginoo ang panalagsaon o katingan-an nga pamaagi sa pakipaggubat. Amen? Ilaha lang gisirkuluhan ang walls, ang city of Jericho. And then, yatag instruction to blow the trumpets. Yatag ang instruction nga bukon ang ilang jars. Abi ninyo no? Katingad-an kaayo. Pero mismo ang mga tao sulod sa Jericho nagpinatyanay. And the walls of Jericho came tumbling down. Amen? Katingad-an, walay gigamit nga puwersa, pero napildi ang kontra. Amen? Kana lang ang mga butang, dili na nimo na ma-question nga pinaagi lang sa pulong sa Ginoo, pildihon niya ang mga kontra. Amen? Nga dili mo gamit o bisag unsa pa nga weapons. Amen? Now, the third is that ang portrait sa Ginoo is that the appearance and the attire of our King. Masabtan nato diri ug unsay hulagway sa ato ang Ginoo nga gipaabot. Amen? Now, sa mga nasod nga naay mga gingharian, makita nimo dadto nga ang attire gyud or sinuotan sa ilang hari, it is always something that is special. Amen? Special gina. Bisan diri sa tong nasod, atong presidente, ang iyang sanina, it is carefully sewn. No? Naagi na siya designer nga naga-design sa iyang sanina nga mga sulod bisag unsa nga affairs. No? Now,
Abi ninyo ang atuas ang Ginoo, mausab ni ang iyang dagway ug ang iyang attire. Psalms chapter 93 verse 1 nasa screen natong basahon. Ready, read. The Lord reigneth, he is clothed with majesty. The Lord is clothed with strength, wherewith he hath girded himself. The world also is established, that it cannot be moved. Revelation chapter 1, verse 13 to 15. Nasa screen, ready, read. And in the midst of the seven candlesticks, one like unto the king, Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hair were white like wool, as white as snow. And his eyes were as a flame of fire. Verse 15. And his feet like unto the fine brass, and if they were burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. No? Diha lang nato may isgutan, makita na nato or masabtan na nato ug unsay dagway sa tong Ginoo. No? Gingon pa diri in verse 14. Kay kita nga tawo, we are very much particular sa upper portion. No? On how we describe the person. No, makita nimo taas ug buhok, iyang mata chinito. Igun ana nato pag-describe kung tan-awo nato ang tao usually diri kita mo focus, no? Gingon pa diri in verse 14. His head and his hairs were white like wool. No? Gingon pa diri as white as snow. And his eyes were as a flame of fire. Kitaan naman nato ni sa mga Chinese nga mga drama, no? Nga mga puti o buhok. Ingon ana ni pag-illustrate ang ato ang Ginoo. Amen? Revelation chapter 19 verse 12 to 13 nasa screen at adong basahon. Ready, read. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns. And he had a name written that no man knew, but he himself. Verse 13. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. No? Revelation chapter 19, verse 16. Again, nasa screen. Ready, read. For he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Now, kani mga butang mauni ga-illustrate sa ato ang Ginoo. Amen? Gingon pa diri. We cannot beautify our Savior and King because He is already altogether lovely. Amen? The fragrance of holiness permeates His life and perfumes a polluted universe is scarred by the stench of sin. Ang Ginoo, kung ato ang masabtan sa iyang pagbalik, He's going to purify everything. Amen? He's going to purify this earth sa iyang pagka-makasasala. Maunay ato ang Ginoo. Jesus radiates God's glory and reveals to us the very nature of God by the way He lived. No? Now, this would be the last, no? Number 4, and padayuno na to ni next Sunday. Ang usa ka portrait nga iyang gitanaw is that the acknowledgement of our King. John chapter 18 verse 37 nasa screen natong basahon. Ready, read. Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. Amen? Now, kung nagwonder ka og unsay dagway sa ato ang hari, wala na nailaing dagway diha kundi ang dagway ni Jesus Christ. Amen? Baliko na to. We are firm. We are 100%. We are generally ato ang gi-acknowledge ang pagka-Dios only ni Jesus Christ diri sa to ang kinabuhi.
Amen. Balik ko na to. He's coming back and He's going to reign. Labi na gid sa tuang kinabuhi. Amen. I hope and pray natin na substance tong mensahe karon. Balik ko na to. Wa tay laing plano diri. Wala tay laing tumong or objective. Kundili mahatagan unta nato og pasidungog ang Ginoo sa tuang kinabuhi. Amen. Kikaning tanan nga tong gitun-an points to God kung unsaon nato siya pag-glorify sa tuang kinabuhing Kristohanon. Our very purpose as a Christian is that we ought to glorify God sa atuang kinabuhi. Amen? I hope and I pray natin na sabtan, let us all rise, and let us bow our heads. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, salamat kay Amahan sa imuhang pagkadiyos diri sa among kinabuhi. Salamat Lord, bisan pa sa imuhang gipanghimo diri sa kalibutan. Nasayod mi kining tanan imuhang hinimo, kining tanan imuhang ning gihimo para sa amuang mga anak. Gihimo nimo ni Amahan para sa imong kahimayaan. And we are praying, Heavenly Father, bisan pa kami nga mga Kristohanon, amua untang makinabuhi, Amahan, nga amua gyung pasidunggan ka diri sa among kinabuhi. Help us, Lord, i-imbit diri sa among kasing-kasing a heart that is always thankful. A heart, Lord, nga naay panguna-una sa makanunay sa pagdayi kanimo. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, that as we end this service, na kaning nga mga pagtulunan, matisok unta ni sa among una-una o kasing-kasing. Help us, Lord, also to know you more. Ay namang ginapangamuyo kanimo, Amahan, na samtang kami magatapos na nga Sunday School, imuhang blessing, ang imuhang grace, mercy, and love, imong ihatag sa matagusa. Much more, Lord, ang ginapangamuyo, i-bless among fellowship karon. Kung unsa may gitaganan nimo kanamo nga snacks, Lord, we are praying, Lord, to bless those. And we are praying, Heavenly Father, to bless our fellowship. Bless the choir, bless everything, O God, bisan pa ang amuang divine service. In Christ I pray in the forgiveness of our sins. Amen.